Hi guys, kamusta? Nasa ano tayo? Dead Sea ngayon. Nagpakasyon, nagtanggal ng stress sa Tel Aviv, sa punong-puno ng mga pagsabog. Kaya pagpunta lagi sa bomb shelter. Kaya eto, dito muna tayo mag-relax ng kaunti kasi isang buwan na rin na puro puyat ang nararamdaman ng isang ruwan na Sullivan. Kaya maganda dito pag nasaan ang amo, nandun din ang isang caregiver. Kaya enjoy lang guys, ang ganda, 'di ba? Isa ito sa mga malon sa Milos, napakaganda. Pero may mga bilya siya mga guys. Ito yung isang pool lang sa gitna. Pero doon sa mga cottage, meron silang kanya-kanyang swimming pool. Kaya ito rin magpapaganda sa malon na to, sa hotel na to, resort na to. Kaya guys, hirap talaga na yung utak mo punong-puno ng stress kasi wala kang tulog. Kaya ngayon, ipagpag ko muna, ipagpag lahat-lahat ng mga puyat ko at pagod ko. Thank you Lord sa short break na to. 4 na araw lang kami dito. Kaya ini-enjoy ko lang yung init ng araw, yung masasarap na pagkain, yung makakita ng magagandang view, makakita ng mga mga taong masaya. Yung gano'n, yung hindi ka lang sa bahay natatakot na mayroong babagsak na kung ano man dyan sa langit. Kaya tayo, mag-enjoy lang habang may lakas. Kasi hindi natin alam kung ano yung bukas na dadatnan natin. Pero lagi tayong handa sa anumang pagsubok na ibibigay ni Lord. Diba guys? Kaya eto, gaganda. Sa mapinsan, mapapasana all ka na lang sa ganda ng mga Israeli din. Ang sexy nila. Wala ako nung ganung kinis ng legs, pero may tatag ng loob naman ako at discarding malupit. Wow, inangat ang sarili. Siyempre, sino bang magmamahal sa sarili kung di ikaw lang din? Ikaw lang din ang mag-aangat sa sarili mo kasi kung ano yung nasa isip mo, yun din ang ire-react ng katawan mo. Huwag kang magkaroon ng ibang iniisip na hindi maganda sa sarili mo. Kung ano yung iniisip mo, yun din ang mangyayari. Kaya sabi ko, hindi ako basta-bastang nilalang. Ako ay matatag na nilalang, ma-discarding nilalang, masipag na nilalang. Basta yung ibang kaya kong iangat. Ayoko naman iangat ng sobra-sobra. Baka bigla naman ito, di ba guys? Kaya love na love ko talaga ang Israel. Ang napakahirap talagang iwanan ang Israel guys. Kasi punong-puno siya ng mga magagandang bagay. Punong-puno siya ng memories. Itong mga bulaklak na to, itong mga prutas na to na nakikita ko, yung mga blooming na pink, violet na bulaklak, saka orange na mga prutas. Masarap at nakakapag-inspire. Sana ganito rin sa Pilipinas. Maganda yung pagkaka-agriculture. Iba naman kasi ang prutas natin doon. Bayabas tayo eh. Kung hindi naman bayabas, santol, kaimito, ano pa yung mga, ano yung kasoy, yun ang marami sa atin eh. Dito, ito, orange, mas marami pang prutas sa Pilipinas kung tutuusin. Pero tahimik kasi dito ang buhay. Sa Pilipinas, isang lingon mo lang, chika na. Kaya ang hirap. Ang ganda ng mga bulaklak. Magsa-summer na ulit. Maglilitawan na ang mga makukulay na bulaklak dito sa Israel. Kaya pag sinabi mong Israel, ang iniisip nila ay ang pagbobomba, gera, marami pa rin magagandang dito sa Israel mga guys na hirap talagang iwanan. Ang nature nila din maganda. Mas gusto ko nga ang temperature nila dito eh. Summer, winter, at Aviv yung lang, Benoni, ano ba yung tawag ito, yung gitna lang.
Ganito sa amin ngayon, gitna lang, nagbumulaklak ang maraming bulaklak talaga. Kaya nakaka-amaze din. Kaya sana guys, laging tatandaan, ang Israel ay madami pang ibubuga. Kaya ito ay gustong-gustong makuha ng iba't ibang lahi kasi ang Israel ay pinagpala. Ang daming mga din at marami rin din ditong mabubuting mga nilalang, mabubuting mga tao at magagandang gawa ng mga Israeli. Matatalino ang mga Israeli, yun din ang masasabi ko. Strong sila kahit maliit na bansa, pero napakatibay, napakatatag ng kanilang mga paniniwala, paninindigan at kultura. Masasabi ko kasi ang isang Rowena Silvina ay 13 years na pong nakatira dito sa Israel. Kaya kahit paano na-adapt at nakikita ko yung kultura, yung mga tao, yung panahon, yung pagkain. Kaya maraming Pilipino kahit sa gitna ng giyera, napakahirap umalis ng bansang ito. Ito yung mga rason. Ang bukod sa sahod, kasi itunuturing kang pamilya dito guys, itunuturing kang parang hindi iba kasama kanilang kumakain sa pagkainan, yung kung ano yung pagkain nila, pagkain mo din, hindi ka iba. Kahit sabihin mo na hindi lahat, pero karamihan, halos karamihan ng nakilala ko at napuntahan kong mga amo, tuwing dinner nila, kasama kami at hindi kami nakakaramdam na hindi kami part ng kanilang kainan doon. Kaya swertihan lang din guys. Kagaya ng itong bulaklak na to, sobrang ganda, pulang-pula guys. Gustong gusto ko itong magtanim sa tabi ng bahay ko. My God, sana all may ganitong mga tanim. Yung sa gilid, may ubas, may pomelo, may olive tree, may lemongrass, may rosemary grass. Lahat na ng nandito sa paligid. Ganyan ang pangarap ng isang Rowena pag tumatanda na, hindi na yung mga magagandang damit, magagandang cellphone. Hindi na. Na-adapt ko yan sa Israel guys. Alam nyo ba, pag may birthday rito, tama lang, ang isang cake sa kate, isi-celebrate na nila yon na masaya na sila. Hindi kagaya sa atin guys, na Diyos may garapon. Mangungutang ka pa kung talagang wala para mairaos ang 21-18 birthday, yung mga ganyang maluho ang Pilipino. Masaya, pero kawawa pagdating ng araw na yung kaya hindi tumatatag yung ating foundations of money. Sila, simple lang kahit gaano sila kayaman. I swear, nakita kong mga mayayaman sila pero simple pa rin. Ang pag-celebrate ng mga birthday, 1-year-old birthday ng mga anak, yung mga ganun, napakasimple. Kaya matatag sila pero hindi naman sila, kahit na hindi sila magtrabaho ang aligaga, nabubuhay sila ng tahimik. Kaya ang buhay nila din, less stress,